I'm Ezra Raya, and this is the Manila Times. The House of Representatives has approved on third and final reading the absolute divorce bill in the country. Garnering 131 affirmative votes during plenary session, House Bill 9349, or an act reinstituting absolute divorce as an alternative dissolution of marriage, passed in the lower chamber. Albay Representative Edsel Lagman said this was a clear and resounding victory for Filipino wives who are entombed in toxic, abusive, and long dead marriages. Now, with plenty of opposition, it still has a long way to go before it becomes law in the country. Here to tell us more is Gabriela Partilis Representative, House Assistant Minority Leader, and one of the authors of the divorce bill, Congresswoman Arlene Brosas. Welcome to the Manila Times, Ma'am. Ma'am, House Bill 9349, or the divorce bill, has been approved in the lower house. Now, there were other divorce bills in the past. Katulad nga po ng sinabi nyo, you've been fighting for this bill since the 14th Congress or since 2005. So in the past, it did not make it past the Senate. Now, the bill says marital infidelity, domestic abuse, or physical as well as sexual violence and abandonment can all be grounds for divorce. So, ma'am, tell us more about House Bill 9349. So, how is it different from the other divorce bills in the past? Well, actually, wala namang major na difference no, sa mga past House bills na pinasa natin. It just evolved na may mga pagbabago na. For example, siguro yung nilagay na natin yung mga grounds for legal separation, grounds for annulment. It can be also used as grounds for the petition to file a divorce, no? So yun yung mga difference siguro. Mas pinalawig na siya. Tapos except for the absolute, 'di ba? Yun yung absolute part, sa totoo lang, wala namang not much difference talaga sa iba pang mga house bills na on divorce, no, na pinasa. Actually walang sa mga authors walang masyadong pag-iiba, no? So that is why madali lang sa amin. It's very very easy for us na magkaroon kaagad ng isang version or substitute bill after the technical working group because walang masyadong contention about the provisions of the divorce bill. Ma'am, one of the challenging factors of annulment are the legal fees. Napakamahal po. Is it true that the newly passed divorce bill in the lower house will only cost 50,000 pesos? Yes, we really tried to regulate it as much as possible, yung kakayanin po natin. So sa Section 27 of the bill, it says na 50,000 yung appearance fee, yung mga costs na kailangan, etc. Sana yan ay umabot lang ng hanggang 50,000. Of course, yung attorney's fees, 'di ba? Meron kasi yun yung medyo nilagyan namin naman ng leeway na parang it can be more kung para sa attorney's fees, no? Hindi naman necessary na nakatakdang parang nakaano sa bato na ito lang yung yung gagastusin. But as much as possible, yun po yung nakalagay sa Section 27 natin na 50,000 all in all yung gastusin, yung magagastos lang ng divorce process. Kasi ang mahal sa annulment, 'di ba? Alam niyo naman yun sa annulment. Oh my God, 500,000 kailangan mo bago ka at the very least bago ka magkaroon ng ganong annulment of the marriage. So yung ganyan and at the same time ito rin ay paraan para hindi maabuso ng ibang mga, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na lahat sila ganon, ang sinasabi lang natin this is one way na mapipigilan natin yung abuses na marami masyado yung hinihingi na na pera no sa ating mga gustong maghiwalay na mag-asawa. Like what you said, ma'am, bukod pa sa napakamahal, ay napakahaba ng proseso. And balikan ko lang po, some of the grounds for annulment is lack of parental consent, insanity, impotence, pati rin ho yung sexually transmissible disease. So very limiting ho. So it's hard to prove these grounds po with annulment. Pero doon po sa sinasabi ninyo na divorce bill, even physical
violence. And you mentioned that this is for the women. You're pushing for this bill for the women who are actually in abusive relationships. Yes, oo. Sabi nga natin, ano tayo happy tayo dun sa mga happy marriages. Hindi ito para sa kanila. This is for the ones who have failed, no? Yung kanilang mga marriages. Kasi parang yung reality, totoo lang naman, ano, practically speaking, marami ang magkakahiwalay na mag-asawa, di ba? At wala silang remedyo doon. Hindi naman sila maka ano sa annulment, kaya ganyan yung ano, hindi rin sila makapasok doon sa legal separation kasi you will still be married after all, legally separated ka lang, ganun yung itsura. So wala silang choice. And yes, this is for all the women na nangangailangan ng tulong natin ngayon. They are the ones na kailangang tulungan natin na maka-escape sa harmful marriages na napasok nila. So, actually, ito talaga yon. Ito yung kahilingan nila. I'm sure yung mga kababaihan ngayon na divorce advocates, umiiyak sila kasi naipasa natin on third and final reading ito. They cannot believe it actually. Kasi ang buong akala nila hindi maipapasa itong Congress na ito kasi parang very seldom talaga na nangyayari na maipasa Tapos ngayon parang yung the numbers no in Congress, it speaks for itself Para siyang survey din, 'di ba? Sa national survey na 131 ang yes, tapos 109 ang no, tapos 20 ang nag-abstain. So, para siyang national survey natin. Ganon, ganon. Ano. And it's a conscience vote, kaya din naman natuwa kami kasi naging ano naman yung process nung divorce bill. So yes, this is for all the women na nangangailangan ng tulong natin. Alam mo kasi yung mga lumalapit sa atin, halimbawa sa Gabriela ng mga usapin ng domestic violence, matindi, no? May mga bala pa sa loob ng katawan nila, hindi nila hinahunting sila ng asawa nila, hindi nila alam kung saan sila dudulog, hindi naman sila makapaghiwa-hiwalay, etc. So this is the only way, no? Mag-petition, mag-file sila for divorce, magkaroon ng judicial proceedings dito, and mabigyan sila ng reprieve, ng remedy na katulad ng diborsyo. Ma'am, what can you say about those lawmakers who are planning to block the divorce bill? So plan po pala nilang gumawa ng law against this, saying that if this gets passed, of course, over a long shot, this will instigate or trigger a lot of divorces in the Philippines. Actually, sa tingin po natin, wala namang basis yung ganon, ano? Kasi hindi pa naman nga natin alam kung anong magiging effect nito. Ito kasi ay batas, no, na talagang hiniling at request ng ating mga kababaihan ayon sa ating mga konsultasyon. Kasi parang marami na nga talaga no magkahiwalay na, kaya kailangan bigyan mo na talaga ng legal remedy yan, ano. It is our obligation no na gawin yon bilang mga lawmakers, no. We have to listen to our constituents, we have to see kung ano talaga yung nangyayari sa baba. Ngayon, for those lawmakers na nagsasabi na haharangan nila to, etc. Actually, right naman nila talaga yun. Ano, karapatan naman nila kung ano ang kanilang iniisip. But then, sabi nga natin, lahat naman ay may karapatan. Karapatan din natin na ipagtanggol yung mga kababaihan. Actually, hindi lang kababaihan, ano? Even yung mga kalalakihan na gusto na rin kumawala sa isang failed marriage. So, this is for all. This is for everybody na ano, no? Yung pagbablock nila o gagawa sila ng batas, etc., mga ganon-ganon, sana i-consider nila no, yung kabuuan or advantages na magagawa nito. Sana ma-realize nila kung ano yung magiging epekto nito no, sa susunod na henerasyon. This is a progressive bill. This is a progressive legislation, piece of legislation, which will basically change kung ano talaga yung nangyayari ngayon. Pero sabi nga namin, nandiyan naman hindi naman natin tinanggal yung nullity of marriage, hindi natin tinanggal yung annulment, hindi natin tinanggal yung legal separation.
ano man ang piliin ng ating mga mamamayan, kung ano ang remedy na nandyan, it is free pa rin sa kanila. Decision pa rin nila yon. So, ganun, hindi natin sinasagkaan. Yon, karapatan naman ng other lawmakers kung ano yung ano nila. And we respect that, kung ano ang kanilang decision. Ma'am, sa tingin niyo po ba House Bill 9349 will fare well or will pass in the Senate this time around? Sana, sana pumasa sa Senate, kasi actually nasa kanila na yung next na bola, no? Tapos na namin sa Kongreso eh. So we did our part. Nasa Senado na ngayon yung and we are hoping, dahil meron namang nagpapahayag na they are for the divorce bill. Medyo sensitive lang para sa kanila, sinasabi nila, sensitive issue to, culturally, religious, etc. Tapos nililinaw din naman natin, no, for all na i-educate yung ating mga kababayan kaugnay dito. Hindi ito usapin ng relihiyon. Ito ay usapin ng state protection for our people, 'di ba? Tapos hindi rin ito para palalain yung kalagayan ng mag-asawa. Hindi. Actually, meron pa ngang provision dito na nagsasabi tayo na magkaroon ng cooling off period wherein kahit papano, kung kaya talagang ayusin, ayusin. Kung hindi, yun yung time na. So, we have, parang sa provisions, we did put some safeguards, no? Para nang sa ganon talagang Tapos hindi naman to no fault divorce eh. So matindi pa rin ang process na dadaanan. Ibig sabihin, magkakaroon pa rin ng pagdinig sa family court, pag-uusapan pa rin yun, aalamin pa rin kung ano ang kalagayan. So hindi siya ganon kadali. No? Katulad ng iniisip ng iba na parang Las Vegas style na, mag-divorce lang, mabilis lang mag-divorce, etc. Ganyan. And of course, we don't want it to be abused. Alam natin yon kasi sa batas talaga namang merong ganun eh. Ang lagi nga namin pinapaliwanag sa Gabriela, hindi ito ang end all and be all eh. Kasi you really have to tackle societal issues and ills din together with this. Yung kahirapan ng buhay, taas ng sahod, pangangailangan ng ating mamamayan sa mahalagang serbisyo ng gobyerno, yung mga ganon. Ma'am, you mentioned the cooling off period, para po sa mga manunood. Ilang days po yung cooling off period Well, before the finality of the divorce if it gets passed? I believe it's 60, no? 60 days or 2 months po para makapag-isip-isip. Pero for the domestic violence, for the issues ng mga RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children Act, syempre hindi yan mag-a-apply kasi isang araw lang doon, delikado na buhay mo eh. For the cooling off period, 60 days po and from 300,000 to 500,000 pesos, bababa siya ng 50,000 pesos ang goal aside from the attorney's fees. And yung time naman po, ma'am, because we know annulment here in the Philippines could take 3 to 4 years. How many years kaya po ang divorce bill? What's your Dito goal? may summary judicial proceedings eh. Halimbawa, kung 5 years na kayong magkahiwalay, di ba? O di kaya nakakulong, hindi na talaga yon hindi na, na talaga, mabilis lang, parang ganyan. So, we are hoping na mabilis. Tapos, we are asking na magbuo ng mga family courts, magtalaga pa ng added family courts for this. So, sana, kung sang-ayon sa plano natin yan, lalabas din naman sa IRR yon kung saan-saan places, ayun, magkaroon talaga ng legal remedy yung mga mamamayan natin dito kaugnay sa kalagayan nila para makapag-divorce. And ma'am, how about the children? I know you have some provisions on this bill about the children of the spouses. Yes, oo. Syempre protection for the children naman din yung natin. Ayaw din naman natin silang lumaki sa isang pamilya na hindi na nagmamahalan
o nagsasakitan, ano? So, it's better that mag-divorce na lang yung mag-asawa kaysa naman yung maging saksi pa yung mga bata doon. They have been saying sa opposition, ano, nagsasabi sila na usually daw nagsasuffer yung mga bata, etc., etc. Pero sabi nga namin, di ba, sabi nga ni Kong Edsel, the monster here is not that. The monster here is the cruelty, the violations, the violence na nangyayari sa ano. So, to protect them, syempre kailangan maging maayos din yung kanilang kalagayan. And doon, in-ensure naman natin, no, na merong sapat na kapag pangangalaga para sa mga particular provision sa pangangalaga sa mga bata. And lastly, ma'am, what is your message naman po sa mga women, pati rin women, who are hoping for the divorce bill to pass as law in the country? Yes, ito malapit na, malapit na. Senado na lang yung ano, yung kailangan natin. Of course, we have to work on lobbying and lahat po ng paraan gawin natin para nang sa ganun ay maipasa. We are asking actually, ngayon ang panawagan is ipasa ito, yung divorce bill sa Senado. Then we can kasi madali na lang po yun. Kung after maipasa sa Senado, BICAM, tapos pipirmahan na ng Pangulo. Although pag titingnan mo, napakalayo pa, no? Ang hirap pa nung aabutin natin. Pero kung talagang may will, no? May political will, even ang Pangulo, kung siya ay magsasalita na this is a priority and we should do this and we should fast track this kahit sa Senado, di madali lang po na makakaabot talaga sa ating mamayan. We still have 1 year. Please pass divorce bill now. Kailangan po ito ng ating mga mamamayan ngayon. Lalong-lalo na ng mga kababaihan na talagang hindi makawala sa kasalukuyang nila, no, kinalalagyan. They will really be very happy, no? Kasi nakita po natin 'yon sa Kongreso, sa plenaryo ng nakaraan. Talagang nandun sila, nagbantay sila, ang mga divorce advocates natin, they were all there. Very well said, Mama. Maraming salamat po, House Assistant Minority Leader and one of the authors of the divorce bill, Congresswoman Arlene Brosas. Thank you for your time, Ma'am. Thank you, Ezra. Maraming salamat sa Manila Times.